Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Mapagpalang umaga po, Father. At isang mainit na pagbati at pasasalamat sa lahat ng mga ama. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Maaari ba nating batiin ang mga katabi nating ama? Happy Father's Day. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at sakripisyo sa inyong pamilya. Mga kapatid, the liturgy invites us to worship the most holy Trinity, our God, who is the Father, the Son, and the Holy Spirit. One God in three divine persons, in whose name we had been baptized. Mga kapatid, ngayong linggo ipinagdiriwang natin ang misteryo ng banal na Santatlo o Santissima Trinidad. Isang misteryo na hindi natin kayang maabot ang kanyang hiwaga kung pagbabasihan natin ang ating mumunting kaalaman. Ngunit, papaano ba natin may papaliwanag ito? Una, tinang natin based on the salvation history. The Trinity shares the essence or shared a single divine essence, but each person of the Trinity is distinct. Ang Diyos Ama ay lumikha ng daigdig. The first person, the creator, and the source of all existence. Siya ang nagpakilala nito sa tao. Sa kanya nanggaling ang lahat-lahat. Siya ang pinagmulan at maging ang katapusan. Sa kanya nakasalalay ang lahat. Siya ang umibig sa daigdig sa kabila ng kakulangan nito. Siya ang Ama na lumikha. At dahil sa kasalanan ng tao, siya ay kumilos na dulutan tayo ng kaligtasan. Kaya naman, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak dahil sa kanyang pag-ibig sa atin at upang kalooban tayo ng kaligtasan. He is the Savior who came to earth, was crucified, and rose from the dead to redeem the humanity. At ang buhay na walang hanggan ay nabuksan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. He is the true image of God, the Word who became flesh and dwelt among us. Through Him, we become the adopted sons and daughters of God. Si Jesus at ang Ama ay iisa at nagkakaisa sila sa pamamagitan ng pag-ibig, lalo tigit sa ating kaligtasan. Nang ang Panginoong Yesus ay umakyat sa langit, hindi ito nangangahulugang tayo ay iniwan ng Diyos. Sapagkat tiniyak ng ating Panginoon na masundan natin siya at mas lalo pa nating maintindihan ang hiwaga ng kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng banal na Espiritu. Na kung sino man ang sumasampalataya sa Diyos ay maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, natupad ang layunin ng Ama at ng Anak sa mundo o sa buhay natin. At sa pamamagitan ng Espiritu, tayo ay nakikibahagi at nakikiisa sa pag-ibig ng Diyos. Napakalinaw kung papaano gumalaw ang Diyos sa ating buhay. Ipinanganak ang tao batay sa kanyang wangis at kagustuhan. Ngunit dahil sa sinasabi nating free will o kalayaan na ibinigay ng Diyos, He chose to disobey. Disobedience ang dahilan kung bakit nagkasala ang tao. Bakit? Kasi gusto niyang maging Diyos. Yan ang sabi ng ahas sa kanya. Kapag kainin mo ito, malalaman mo ang lahat-lahat. Kahit ipinagbabawal, kinain niya ito. Kaya nagsimula ang kasalanan. Nandoon ngayon ang galit, pagkainggit, pagiging gahaman sa lahat ng bagay, lalo tigit sa kapangyarihan at kayamanan. Kaya ipinadala ng Diyos ang kanyang mga alagad. Andoon sina Abraham, Jacob, Moses at mga propeta. Ngunit ang iba sa kanila ay pinatay at hindi sinunod. Kaya dahil dito, ipinadala niya
ang kanyang anak dahil luba at lubos niyang mahal ang tao. Iniligtas tayo sa pamamagitan ng pagbigay niya ng kanyang buhay sa dambana ng cross. Mga kapatid, iisa lamang ang dahilan kaya mayroon tayong tinatawag na banal na Santatlo. At bakit sila ay iisa? Ito ay dahil sa pag-ibig. Pope Francis says, 3 persons who are one God, because the Father is love, the Son is love, and the Holy Spirit is love. God is one and only love, infinite and eternal love. Naway, naging malinaw sa atin na ang kaligtasan ay nahayag sa pamamagitan ng pagsugo ng Diyos Ama sa kanyang bugtong na anak dahil sa pag-ibig. Sa katunayan, ibinigay niya ang kanyang buhay sa dambana ng cross upang mailigtas tayo sa ating kasalanan. Isa lamang ang kahilingan sa atin, ang mag-ibigan tayo gaya ng pag-ibig niya sa atin at damhin ang banal na Espiritu, lalo tigit ang kanyang pag-ibig. Hindi tayo iniwan, bagkus ibinigay sa atin ang banal na Espiritu upang lubos nating maintindihan ang ating pananampalataya. The concept of Trinity is profound and mysterious. It really transcends human understanding. Ngunit, ibinigay at ipinahayag ito sa atin kahit tayo ay hindi karapat-dapat, because we are loved and very special to our God.